Hi guys! Welcome to our mini vlog! Tara at samahan nyo naman ako maglaba at palitan natin ang mga kurtina na DIY ko. Kinabukasan na nga yan, pagkatapos ko maglinis ng kwarto ay lalabhan ko naman yung ilang pirasong labahin namin at sinabay ko na nga din palitan ng mga kurtina para mapaikot ko na din. Ilang buwan kasi bago ako magpalit ng kurtina, gawa ng tinatamad nga ako, tsaka kumbaga ako lang talaga kasi yung naka-assign pagdating sa pagpapalit ng kurtina. Napaikot ko na nga yung ilang pirasong damit ni Even, pagkatapos ay sinunod ko na din ipaikot yung mga kurtina. Habang nagpapaikot nga ako ay pinainom ko nga muna si Even ng gamot niya dahil baka makalimutan ko pa. May sore eyes na nga dyan ng aling maliit, gawa ng nagkandahawa-hawa na nga ang mga tao dito. Buti nga at 2 days nga lang yung sore eyes niya at nawala na din. Pagkatapos ko siya painumin ay sinimulan ko na nga palitan ng mga bagong kurtina itong part ng lababo. I-share ko nga lang din mare dahil yung tela na yan na ginawa kong kurtina ay pangsapin dati sa upuan na galing pa sa amo dati ni mama na si Ate Jo. Sapin niya nung mahaba nilang upuan na may foam, tapos yung iba di ko natanda kung para saan. At dahil nga ako ay nag-aral ng pananahe at may mini sewing machine ako dito sa bahay ay ginawan ko ng paraan yan para maging kurtina. Kesa nga lang masayang at matambak lang dito ay ayan, napakinabangan pa nga natin at tingnan nyo naman ang ganda pa ng design ng tela. Tapos ko na nga ikabit yung mga kurtina sa ating kusina at tingnan nyo naman ang ganda tingnan pag pare-parehas talaga yung mga kurtina. Hilig ko din talaga magkurtina kahit hindi pa ganito kaayos yung bahay namin dati. Nagkukurtina talaga ako para syempre matakpan din yung mga parte ng bahay dati na di gaano kagandahan. At ngayon thankful talaga ako dahil kahit papaano ay masasabi ko na nasa maayos na kaming bahay. May mga part na di pa totally tapos pero darating din tayo doon na mapapaayos natin yan. Anyway, naisampay ko na nga dyan yung ibang kurtina na inuna ko nang ipaikot. Pagkatapos ay naglagay na ako ng bagong tubig sa washing dahil ipapaikot ko naman yung mga punda ng unan at mga kumot. Kinabukasan na nga yan at di ko na nga natuloy yung pag-video nung naglaba ako, gawa nang nahulog ako sa hagdan mari. Diyos ko, pakasakit. Kaya yung tita at mister ko na nga lang yung nagtuloy. Anyway, nagliligpit na nga ako dyan ng pinaghigaan namin. Inuna ko na nga tupin yung mga kumot. Pagkatapos ay pinagpatong-patong ko na din tong mga unan. Itinayo ko na nga din tong foam at yung karton ni Even. Inuna ko na nga walisan yung part na pinaglalagyan ko ng foam. Tapos sinunod ko na din yung gitna. Pagkatapos ko magwalis ay napaligan ko na nga dyan si Even, pasayaw-sayaw pa nga ang aling maliit. Buti na nga lang at tinaya ni Lola ang na lumabas para makapagligpit ako ng maayos. Pinagtutupi ko na nga muna itong mga tuyong damit ni Even para malagay na sa damitan niya. Medyo nabawasan na nga yan dahil pinagbibenta at pinagbibigay ko na din yung iba. Alam mo naman pag babae yung anak, ang sarap bilhan ng damit. Yung iba nga dyan ay bigay lang din sa akin dahil yung pinsan ko ay may anak na babae, kaya yung ibang pinaglitan noon ay kay Even din lahat napunta. At ayan, tapos ko na nga ngayon ay ilalagay ko naman sa damitan niya. Sa baba nga pala yung kanyang mga short, pajama at mga panty. Tapos dito sa pangalawa naman ay yung kanyang mga sando, t-shirt, tsaka dress. At dito naman sa taas ay yung mga towel niya at ilang sobrang damit. Pagkatapos ay pinagliligpit ko na din tong mga ipitan para wala nang nakakalat pa. Nagmap nga lang ulit ako ng sahig para matanggal ulit yung mga dumi, tubig at downy nga lang yung pinaghalo ko dyan. Pagkatapos ay nilagyan ko na din ang pangalan yung bawat gamot ni Even para di ako malito. 3 nga yung gamot niya, yung digoxin tsaka furosemide ay pinagsasabay ko. Tapos after 2 hours naman yung captopril. 2 times a day nga yung 3 at 9 AM ang simula ng pag-inom niya ng gamot. At bigla na nga dumating ang aling maliit. Ayan, panay candy na naman ang pinabili kay Lola ang niya. At ayan, malinis na naman ang ating kwarto at maganda na din tingnan ang ating kusina dahil sa mga DIY nating mga kurtina. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Ingat and God bless!